Ganitong comment talaga yung lagi kong makikita sa comment section eh. Ito talaga kadalasan yung mga sinasabi. Kagaya na lang na sinabi nito ni Sir Jeffrey. Dami nyo kasi alam, saan ka nakakita ganyan daan? Nako po. So sa komento na to ni Paps ni Sir Jeffrey, so may sumagot dito mga Paps. Nireplyan niya to. Doon ako nabilib sa kanyang sinabi. So babasahin ko sa inyo ah. Diyan mo makikita kung sanay mag-angkas ng tao ang rider for safety reason. Hindi yung iniisip mo na literal na makikita mo sa kalsada. Yan ang mga cone. Gets mo na o di pa din? Yun, napakagandang sagot ni Sir Jake Regaspi, ano? Para mas malinaw lang, ganito lang yan mga paps. Itong napapanood nyo na driving skills assessment mga paps, isa lang to sa pagdadaanan ninyo, no? So, pagtapos nito, meron pa kayong pagdadaanan na seminar. Dito muna tayo sa driving skills assessment na laging sinasabihan na wala namang ganyan na daan. Bakit pa kasi merong ganyan? Pinapahirapan lang yung mga applicant. Itong driving skills na to mga paps, ano, lahat naman tayo alam naman natin na marunong naman talaga tayo magmotor. So, ang ginagawa nila dito is tinitignan nila yung kakayahan natin, kung kaya ba natin mag-angkas o magsakay ng pasahero. At tapos, tinitignan din nila dito kung paano tayo mag-balance o kung kamusta naman yung handling natin, kung okay ba pambiyahe. Hindi kasi pwede rito yung yung basta-basta lang na rider na walang training, walang pagdadaanan na ganito. Yung tipong yung gusto nyo kapag nag-apply kayo, tatanggapin na lang agad kayo. Ganun ba yun? Ganun lang. Sasabihin ninyo na dapat ang tinuturo na lang dyan yung yung safety na lang. So hindi ganoon mga paps, kasama pa rin to. Dito kasi kailangan makita nila na kailangan dapat ka talaga na maging isang MC taxi. Kailangan yung handling mo sa pagmumotor is okay or sanay ka na talaga sa motor na gagamitin mo. So isa yun sa mga tinitignan nila dito, no. Kailangan kabisado yung motor na ginagamit at syempre dapat marunong ka talaga magmotor. Kasi nga, bakit ka naman matatakot dito sa drive skills kung marunong ka naman talaga or kung kabisado mo yung motor mo? So, ang kailangan mo dito is ipakita mo na marunong ka talaga magsakay ng pasahero or kayang-kaya mo talaga maging isang MC taxi. At meron pa dyan mga nagsasabi na turuan daw na hindi maging kamote yung mga rider. So mga paps, lahat yan sila, lahat ng dumadaan dito sa training skills na to mga paps, may pagdadaanan pa sila dyan na seminar. So doon sa seminar na yun, tuturuan sila doon about sa mga batas trapiko, kung paano sumunod, kung paano maging maayos sa customer. Lahat yan mga paps, ino-orient sa kanila yan. Kaya bago kami naging isang MC taxi or angkas rider mga paps, so dumaan kami sa mga ganong klaseng proseso. Kaya naman para sa mga nagtatanong na wala naman daw ganong klaseng daan sa kalsada, yun nga mga paps, hindi kailangan magkaroon ng ganong klaseng daan. Ang tinitignan lang kasi doon is yung handling nyo or yung kakayahan ninyo sa pagbabalanse, no? Kung kaya nyo ba talagang magsakay ng pasahero or hindi. Balancing point tinitignan doon, balancing. At kung hindi nyo pa rin talaga naiintindihan hanggang ngayon kung bakit nga ba merong gantong driving skills, wala naman talagang ganyan na daan sa kalsada. So kung yun ang paniniwala ninyo mga paps, nasa sa inyo na yun. So hanap na lang kayo ng mga lugar ng pwede nyong applyan na hindi pagmamayari ng kumpanya na merong gantong policy. So kahit saan kasi kayo mag-apply, merong ganto Kahit mag-apply kayo sa Angka, sa Mobid, sa Joyride, yun mga paps, lahat yan merong ganto. Kasi nga ni-require din sa kanila yan na hindi sila tatanggap din talaga ng mga applicant kung hindi dadaan sa mga tamang training or seminar. So isa yan sa nirecommend, kaya kami pinapayagan makabiyahe sa kalsada dahil nga isa rin sa mga gantong programa nila na merong gantong klaseng yung mga mga rider na bumabiyahe sa kalsada is well trained and syempre dumaan talaga sa mga gantong klaseng driving skills tsaka yung seminar. So hindi pa pwede yung basta-basta lang na sinasabi ninyo or yung iniisip ninyo na kapag ka naka-professional driver license dapat tanggapin nyo na agad yan. So ganun ba yun? Ganun lang ba yun? So hindi na ba dapat dumaan sa ganito? So yung pagkakaroon kasi natin ng lisensya, aminin natin sa hindi is napakadali lang kumuha ng lisensya, Huwag kayo masyadong magpakabilib sa lisensya nyo na professional driver license na kayo. So hindi nyo na kailangan dumaan sa ganito. Na dapat ay ipakita nyo pa rin na marunong talaga kayo.